Hello guys! So for today's vlog, pupunta tayo sa isa sa mga libreng park dito sa Dubai. So ang napili ko ay ang The Quranic Park. So sasakay lang po tayo ng metro na Red Line papuntang Center Point Metro Station. At pagbaba naman po natin sa Center Point Metro Station, sasakay naman tayo ng F5 na bus or FO5. At pagdating natin doon ay pwede ka nang magtanong sa driver kung saan pababang Quranic Park. Konting lakad lang din po hanggang sa maabot natin ang mismong park. At dahil nga Pecha de Peligro, ang napili ko munang puntahan ay ang mga lugar na libre ang entrance. Kaya habang nakasakay naman ako ng train, napag-isip-isip ko na ang sarap sanang umuwi ng Pilipinas pero next year na lamang dahil marami kaming plano ng aking mga pamilya. Habang papunta nga po kami ng Center Point Metro Station, nadaanan namin ang airport na kung saan pakiramdam mo ikaw yung nakasakay sa airplane. Balik tayo sa katotohanan na sa Quranic Park po pala ang punta natin at hindi ang Pilipinas. So ayun na nga, nang makarating na nga po kami sa Quranic Park, wala po talagang bayad ang entrance dito. Napakaganda ng ambience, maraming puno, sariwa ang hangin, at hindi ganon kainit dahil hapon na po kami dumating. Sobrang dami din po ng mga puno ng dates at malinis na paligid. Disclaimer nga lang po pala, wala po talagang entrance ang The Quranic Park. Maliban lamang kung ikaw ay papasok sa kanilang The Glass House na kung saan makikita mo sa loob ang iba't ibang klase ng tanim na nakasaad sa Holy Quran. Siguraduhin mo nga lang po na merong recharge ang iyong Noll card dahil ang entrance fee po sa kanilang glass house ay 5 dirhams gamit ang ating Noll card. At yun na nga, nung makapasok na po kami ay napakaganda ng paligid. Ang glass house ng Quranic Park ay indoor garden na merong iba't ibang klase ng tanim na nakasaad sa ating Holy Quran at ito po ay mga totoong tanim. Isa na rin po sa mga tanim na makikita natin ay ang mga olive tree, garlic, fig, ginger, onion, at marami pang iba. Umakyat ako sa taas para makita ko kung ano ang mga nasa baba. At ito na nga, napagmasdan ko ang isang napakagandang olive tree na ngayon ko lamang nakita sa tanang buhay ko. Sarap sanang bumisita dito kasama ang pamilya mo o di kaya ang mga tropa mo. Paniguradong iba't ibang posing ang magagawa nyo dahil marami sa mga kaibigan ko ang magaling magkuha ng litrato. Sa kasamang palad, hindi po kami sabay-sabay ng bakasyon kaya solo na lang akong pumunta dito. Yun na nga, talagang nakaka-amaze ang paligid. Kaya naisipan kong bumaba dahil meron akong napansin na napakagandang tanim. Nasa tingin ko ay ito ay isang puno ng grapes or di kaya ay puno ng fig. Pero pagbaba ko ay hindi ko na ito mahanap. Ang umagaw sa aking pansin agad ay ang garlic o sa atin ay bawang na parang mukhang daon ng sibuyas ang mga dahon nito. Yung pala ay bawang. At ito na nga po, paglingon ko naman sa kaliwa, nakita ko na ang grapes, puno ng grapes. Ito po siya. Ito po ay totoong dahon at hindi po fake. Sobrang hilig ko po talaga sa mga tanim. Paglipat ko naman sa kabila ay nakita ko ang puno ng fig na na-mention din po sa Holy Quran. At dito nga lang po talaga ako nakakita ng ganitong tanim dito sa Dubai. Gusto ko nga po sana siyang pitasin kaso sabi ng security bawal dahil may mga nagbabantay nga din po dito dahil maraming mga tao ang gustong pitasin ng mga bulaklak, mga prutas at ibang mga tanim. At nang mapagod na nga po akong mag-ikot, napag-isip-isip kong umupo na lamang po muna at pagmasdan ang magandang paligid na akala mo'y totoong gawa ng kalikasan. Talaga namang napaka-relaxing po dito sa kanilang The Glass House. Guys, ito po pala ang itsura ng olive tree. Masyadong maliliit po pala ang mga dahon nito at malaki naman ang puno nito. At yun na nga po,
Napag-isipan kong umikot naman po ulit hanggang sa makita ko ang isang klase ng tanim na ngayon ko lamang din nakita sa tanang buhay ko. Ito po pala ang black henna na ginagamit na pangkulay ng mga matatanda noong unang panahon. Ito ay nakasaad din po sa The Holy Quran na isang suna ang pagkukulay ng kuko gamit ito. Naalala ko lamang nung mga bata pa kami. Nagtataka talaga ako bakit may mga matatanda na sobrang pula ang kanilang mga kuko pati ang kanilang mga paa. Nang pagdating ko naman po dito sa abroad, nakita ko rin na may ibang matatanda na rin na may kulay din ang kanilang buong talampakan at kanilang buong kuko. So matapos naman po kaming pumunta sa glass house, lumipat naman po kami sa kabila para tignan ang kanilang magical cave na ang entrance ay 5 dirhams lamang din po pero gamit din ang kanilang knoll card. O diba nabubulol na naman ako. So ngayon na, ito na po ang The Magical Cave. Ito po sa Magical Cave, makikita mo dito ang mga miracle na nagawa ng ating mga propeta din sa Holy Quran. Kasama na doon si Prophet Yunus alayhi salam, Prophet Sulaiman alayhi salam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at marami pang iba. Ang loob nga po ng Magical Cave ay may iba't ibang section na kung saan may screen projector na nagkukwento sa mga miracle na nangyari noon sa ating mga propeta. Lahat ay nakasaad din sa The Holy Quran. Pati na rin po ang kwento ni Moses alayhi salam na kung saan nahati ang dagat. Pati na rin ang mga milagrong nagawa noon ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matapos nga po namin panoorin ang lahat, naisip nga po namin lumabas na dahil mukhang gabi na rin. Talaga namang enjoy at marami ka talagang matututunan tungkol sa Quran. Talagang sulit ang aming pagbisita dito at ang score para sa akin ay 10 out of 10. Thank you!